Ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo? Top notch na naman na niya si Digong sa survey ng Publicos Asia. Normal po. Diyan na niya, siyempre, masama yung loob mo. Paano sasama yung loob natin na tayo po, game? Open tayo sa mga ganyan. Kilala naman natin po yung Publicos Asia. Ang may-ari niyan, si Malo Tiquia. Si Malo Tiquia po, political strategist, publicist, and supporter ng mga Duterte. Ni Mau Diggs tapos ni Inday. So, siyempre, as supporter, gagawa sila ng mga activities, mga kababayan, tulad ng mga survey, para kung sino yung manok nila, mga kababayan sa eleksyon, in this case, sa 2025 election, yun po ang ipopromote nila. Di ba? Hindi man tayo dyan, hindi man sumasama yung loob natin. Gawan din kayo ng kung ano-ano mga strategy ninyo para bilogin yung bilogin para i-promote pala sa mga tao yung kung sino yung gusto ninyo. Di ba? Demokrasya po tayo. At si Malo Tiquia, siyempre as political strategist, publicist, naghanap buhay man lang po si Malo. Naintindihan natin na yung tao naghahanap buhay din po. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo? Pinunduan. Usually, itong mga survey po, siyempre, may nagpapasurvey. Pero sinasabi nila na minsan, non-commissioned niya survey. Siyempre, yun mga strategy po na hindi sinasabi na may nag-commission sa kanila para yung mga tao po di magduda. Di ba? Maapektuhan yung credibility ng survey pag sinabi mo ang nagpa-survey si Digong mismo. Usually po, kasi matagal na po ako sa media. Usually po, ang mga nagpapasurvey, mga supporters po, contractor, o kung sinong negosyante supporting a candidate, para pag nakaupo, yung kanilang sinusupport na kandidato, di makadikit-dikit din po. Pero mas may malala pa niyan kung may foreign country like China. Kasi sa ating research, mga kababayan, yung China aktibo po hindi lang po sa Amerika. Una, yung mga study sa Amerika, Australia, Canada, aktibo po yung Communist Party to influence local elections. Malamang dito sa atin po, ganun din yung ginagawa. Kasi nabasa ko po, yung mga bansa, Pacific Rim, yun ang target po ng China, na dapat yung mga umupo sa mga bansa along Pacific Rim, kasi siyempre may vested interest din yung China. Dito sa atin po, yung West Philippine Sea, kailangan kakampi nila para madali yung kanilang pananakop. Di ba? Pero hindi ko man po sinasabi na ito na yung nangyayari dito, mga kababayan sa Pilipinas. Pero may mga insinuations, may mga, kahit nga po yung armed forces natin, tapos yung Philippine Coast Guard, mismong si Tariela, yung spokesman ng Philippine Coast Guard, yung nagsabi na may mga ganong nangyayari. Kaya wag na tayo na magtaka sa mga ganitong balita. Sabi rito sa Manila Times, ex-president top Senate bet in 2025. Top notcher po si Mau Diggs. At yung mga pro, yung mga barkada na lang ng China, na mga politiko po, yun ang laging litaw po sa mga pasurvey ni Malo Tiquia. Tiquia. Gawa niya talaga, Mr. Maravillas. Tikla man sa akin. Si Tikla po pala, yung komedyante yon na bayot. Si Super Tikla.
But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bangap Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravillas. So, ito po yung balita ng Manila Times. Columnist po, din po dito si Malo Tiquia. And Malo Tiquia, siya yung nasa likod ng Publicos Asia Incorporated. At si Malo ay supporter po ng mga Duterte. Kaya, normal po ito. Na laging tapuan. Kung hindi si Inday, si Maudigs. Siyempre, trabaho lang po. Naghanap buhay din yung tao. Di ba? Kanya-kanyang diskarte po ngayong panahon na to. Mahirap yung panahon eh. Sabi rito, the polling firm said its pahayag and of year voting disposition survey showed that the former president got the vote of 48% of the respondents and an impressive trust rating of 59%. Laging landslide po. Talaga niya, Mr. Maravillas, napaaga yung politika, napaaga yung pagbibilog sa isipan ng mga botante. Ayos lang po yung ganito para masaya. Ito rin po yung basis ng mga komentary ng mga DDS vloggers. Tawang-tawa sila. Tawang-tawa silang niloloko nila yung kanilang mga sarili. Ay, pa. Tapos sumunod po si Dr. Willie Ong. 43% yung nakuha daw. Tapos si Erwin Tolpo, pangatlo, 44%. Then yung mga re-electionist na Senator Bungo, si Amy Marcos, 38%. Ronald Bato, 36%. Si Tito Sen, 33%. Si Isko, 31%. Ping Lacson, 31% daw. Si Lenlen, nakapasok si Lenlen, 27%. Para hindi naman po makahalata. Kailangan may iba-ibang mga pangalan po galing sa iba-ibang mga political parties. Kasi kung lahat kaalyado po yung ipapasok nila sa survey, Magic 12, masyadong mahalata ng mga mamamayang Pilipino na binibilog lang nila yung ating isipan. Di ba? Di pahayag and pahayag 2023 end survey, end of the year survey daw, ginawa ng Publicos Asia from November 28 to December 4. Non-commission daw. At kumuha sila ng 1,500 respondents randomly drawn from the market research panel of over 200,000 Filipinos, maintained by Singapore Office of Pure Spectrum. Kumbinsido kayo? Maniwala man na niya, Mr. Maravillas, sa kanila. Ayan natin sila na magbulahan, mga kababayan. Sabi ko nga kanina, naghanap buhay lang. Pero ano yun, Mr. Maravillas, na yung China, may mga pangingialam sa politics ng mga neighboring countries. And even America and Australia, pati Canada. Yun ang base sa study po. So, ito yung balita, mga kababayan, noon pa, based sa study from the Council on Foreign Relations. China growing
attempts to influence US politics. Hindi lang US politics, kundi yung mga bansa all throughout the world, especially yung Pacific Rim countries. Kasama tayo doon sa Pacific Rim countries. Kaya nga po, member tayo ng APEC. Dito sa expose, mga kababayan, ng Council on Foreign Relations, maintindihan ninyo kung ano yung ginagawang activities ng China para i-influence yung mga bansa sa pamamagitan ng pangingialam sa mga local politicians. At malamang pati tayo dito, kasama tayo dito mga kababayan, lalo't may impluensya, may interest sila dito sa West Philippine Sea. Kaya siyempre, ang gusto nila na laging manalo po yung kanilang mga kakampi. So, with this, pag maintindihan natin yung kwentong ito, mga kababayan, you will understand also kung bakit yung mga pro-Chinese pro-Chinese politicos dito sa ating bansa laging angat sa survey. Sabi rito, at the time when US-China relations are at the worst in decades, Beijing is ramping up efforts to influence US politics, media and society. Media and society. Wag na po kayo magtaka sa collabs ng Chinese television po. Chinese-owned TV with SMNI. Kasama po siya sa agenda eh. At yung mga taga-SMNI, mga kababayan, all praises palagi sa mga pro-China politicians. At yung pinopromote po, yung alam na ninyo. Sabi rito, China continuing as a pattern of influence operation. It began earlier in the century in the Pacific Rim, seeking to shift narratives in its favor and promote pro-Beijing politicians, or sometimes just sow chaos in falsehoods. Kaya yung sinabi po ni Senator J.B. Ejercito, tugma dito po na ang sabi niya last week, yung destabilization po na umuugong dito sa ating bansa, malamang may hand yung China. Gusto tayong pagsabungin po. So chaos in falsehood. Gamit po yung mga fake news. Kaya tama yung inimbestiga mga kababayan, yung mga fake news peddlers. At yung kanilang platform po, kailangang isara talaga. Tama? Kasi malamang infected na po ng mga insekto. Sasabi dyan, although Beijing's heightened efforts in the United States are relatively new, it has spent years developing strategies to influence politics and elections throughout the Pacific Rim. In Australia, Beijing-linked donors directly paid prominent politicians to attempt to shape Australian foreign policy more favorably toward China. There in New Zealand, Taiwan, and parts of Southeast Asia, yung Southeast Asia po, parte yan yung Pilipinas. China supported pro-Beijing business people in taking control of much of the local Chinese language media. Yan ang ginagawa nila, kaya wag na kayong magtaka kung pati doon sa Pandesal Forum. Yung agenda ng China, yun ang pinopromote doon mga kababayan. At wag na kayong magtaka kung bakit dumami yung mga influencers. Karamihan po mga DDS vloggers promoting pro-Chinese interest po. Naging mouthpiece na po. Ang dami po mga kababayan nagkalat sa social media. Di kasama pala niya sila Mr. Maravilla sa sindikato. Malamang po nakasama sila sa sindikato. Sabi diyan, Australian officials have voiced worries about similar attempts at political penetration. In February, Australia's security agency reportedly foiled an effort by someone using an offshore account to transfer funds to Australian candidates who supported the interest of foreign government. An influential Labour Party Senator, Kimberly Kitching, alleged that the perpetrator was Chow Chak-kwing, a Chinese-Australian billionaire
who reportedly has close ties to Beijing. Zhao Chakwing has denied the charge. Siyempre po, di po sila aamin. Kaya malamang po sa 2025 election, babaha po ng pondo galing dito sa mga funders na mga billionaires na mga Chinese, na malamang yung pondo galing mismo sa Beijing. Kaya ingat-ingat po tayo sa mga politiko ngayon. Siyempre, kailangan nila ng pondo para gastusin po during our midterm election, lalo na po sa 2028 presidential election. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit napaaga yung politika dito sa ating bansa at yung mga service po sunod-sunod. Dumaloy na siguro mga kababayan yung pondo. Sabi dyan, Beijing has also attempted to intervene in elections through coordinated information and disinformation campaigns designed to promote candidates sympathetic to the Chinese government and its actions. It has done so widely in Australia, New Zealand, in other places in Asia. So possibly kasama na tayo kasi may interest sila dito sa West Philippine Sea. Most notably, in the lead-up to the 2020 Taiwanese presidential elections, Chinese officials reportedly instructed Taiwanese media outlets close to China to promote its favored presidential candidate, Han Kuo-yu. Han did not win, but China has increased its disinformation and other influence efforts targeting Taiwan just before the island's local elections in November 2022. So, siyempre, sa Taiwan po, active sila. Gusto nila yung pro-China. Kasi yung mga Taiwanese gustong humiwalay ng totally. They wanted to declare independence. Na yun ang kinakagalit ng China. Dito naman po sa atin, malamang yung mga politiko, may mga politiko nga pabalik-balik po sa China. Baka niya Mr. Maravilla sumasalok sa balon. Malamang po. Sabi rito sa report ng Council on Foreign Relations, China state media organizations operating in the United States were responsible for a significant amount of money reported under FARA. CGTN, a state broadcast company, reported more than half of the $280 million. Yung CGTN po, yung nang kakolabs ng yun na nabulgar po sa SMNI hearing doon sa Kongreso, pero wala pa daw na formal na napirma na kasunduan. Malamang hindi na matuloy kasi pasarado na po yung network nila. Pag totally binawi yung franchise ng Congress, matutulot sila mga kababayan sa ABS-CBN. Pero tuloy-tuloy yung kanilang broadcast po sa social media. Di ba? Pag ganon, malamang tuloy-tuloy din ang ganitong mga operations. So sabi dyan, Beijing actors including private media outlets controlled by owners sympathetic to Beijing now dominate the United States Chinese language television, print and online media, a tactic China first perfected in New Zealand and Australia. A report by the Hoover Institution, a US-based policy institute, found that Beijing or its proxies, such as pro-China business people, now control nearly all of the Chinese language media in the United States. This allows the Chinese government to feed its propaganda to millions of people, potentially influencing how they vote. Many of these readers and viewers live in highly competitive congressional districts in California, New York, and other states. The report also said that Beijing is gaining control of U.S. university associations for students of Chinese heritage and using those to try to shape campus and political discourse. So, nagtaka pa kayo kung bakit yung mga pro-China politicians dito laging mataas yung ratings. Diba? Bookingan niya Mr. Maravillas. Anyway, mga kababayan, yan man lang po. Gusto kong ibigay sa inyo yung mga kwento para malinawan ang inyong isipan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.